Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang Radar RD6 Econ 2-wheel drive long bed. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Kung naghahanap ka ng budget na pick-up na workhorse, pero gusto mo talaga yung makakatipid ka rin sa pang-araw-araw at komportable na parang kotse, saktong-sakto sa inyo to. So, subukan na nga natin. Simula sa unahan ng RD6 Econ, no? Ito yung pick-up na modern yung styling. So, kasi, di ba, yung iba, boxy, futuristic. So, ito naman, modern yung design niya, no? Yung madali lang sa mata. Suwabe lang yung mga linya niya, naka-projector headlights na siya, at yung laki niya, no? Hindi siya yung sobrang laking pick-up. Pero dahil ito yung long bed na version, mahaba siya talaga. Para hindi kayo malito, simulan ko lang na yung RD6 Econ kasi dalawang klase yan. Yung full EV na ito nga yung gamit natin ngayon, at saka meron kasi yung plug-in hybrid. So, hindi yun yung review natin ngayon ha. Ito yung BEV, yung Battery Electric Vehicle. So, wala tong makina, talagang baterya at saka electric motor lang. Sa sides naman, itim yung rims niya, no? 225, 55, R17. So, 17-inch rims na siya kaagad. Ang kakaiba dito sa pickup na to, no? Meron siyang mga hooks na dun sa gilid na pwede mong talian. Kasi talagang ano to no? Design pang workhorse. Pero sa totoo lang, no? Pwede mo rin tong i-daily. Pero dadating din tayo mamaya dyan. Meron din siyang mga matte molding sa gilid. Yung height nito mataas. Pero yung pagpasok mo kasi dito sa loob ng kotse madali. Kasi unibody yung construction. So, ibig sabihin, wala siyang ladder-on frame sa ilalim na nagpapataas palalo nung sasakyan. So, pagpasok mo dito, isang step mo, pasok ka na. Diba? Kasi pagka usual na pickup, dapat tatapa ka muna sa step board, hahawa ka dun sa A-pillar, tapos saka ka papasok dun sa mismong katawan. So, dito, hindi ka mahihirapan. Lalo na kung medyo may edad ka or gusto mo talaga yung madali lang pumasok, saktong-sakto sa ito, hindi ka mahihirapan. Sa likod naman, meron tong high mount na third brake lamp. Dahil nga long bed, so napakahaba niya, meron ding mga talian dun sa loob, maliban pa dun sa talian sa labas. Meron na rin siyang lining na kasama. Yung taillights naman niya, nung unang tingin ko kasi akala ko, magkadugtong na mahaba. Yun pala, hindi pala siya taillight yung gitna, no? Parang black lang siya na panel. Pero yun nga, pag tinignan mo kasi parang isang malaki. Tsaka yung design kasi niya, no, kakaiba. Kasi usually, di ba, mga pickup, isang horizontal na bar lang naman yan, magkabila So ito, parang Ray-Ban na shades. Meron din tong camera sa likod, parking sensors. So kung usapan sa labas, no, maganda to. Dito naman sa loob, no, budget pickup. Pero sa totoo lang, hindi budget yung itsura dito sa loob. Kasi syempre, meron pa rin mga hard touch na plastics, pero sa dashboard kasi niya, no, meron ng mga leather, meron mga silver accents, piano black finish, yung manibela urethane, pero malambot naman kasing hawakan. Sa left side, meron pa siyang control para sa cruise control. Sa right side, may controls pa para sa infotainment system at saka sa instrument cluster. So kung dun pa lang yung makikita mo, no, medyo hindi siya pang workhorse Okay na to, medyo luxurious na nga yung itsura Ang instrument cluster nito, digital, 8 inches. Ang infotainment system naman, ganoon din, 8 inches. Tapos meron siyang Bluetooth, tsaka yung pang-connect ng phone. Push button na rin yung start nito. Sa bandang gitna ng dashboard, no, may nakasulat dyan, radar. Tapos sa ilalim nun, hazard switch. Meron din tong USB Type A, may compartment. Yung shifter niya, napakadali lang gamitin, no? Reverse, neutral drive, tapos yung part niya, pindutan. Electronic parking brake na rin to. Tapos yung lalagyanan niya ng baso, pwede mong iurong-urong. So, kunwari, maliit yung baso, pwede mong liitan yung butas. Kung malaki naman, so pwede mong iurong. Even yung sidings maganda rin kasi may silver siyang accents, may piano black finish. Yung sasakyan na to, parang ginawa pang harabas, pero napakaganda ng interior. Ultimo nga yung upuan, leather seats, meron pang parang carbon fiber na design dun sa gilid, di ba? So, sobrang social na workhorse nito. Pag pick up kasi, di ba, minsan, diretso yung upuan sa likod. So, medyo nakakangawit siya pag long distance yung babiyahihin mo. Pero ito, yung second row niya, medyo naka-recline siya ng konti at saka napakalambot ng upuan. So, komportable ka pa rin sasakay dun sa likod. Kamusta naman ang pagmamaneho nito at para saan nga ba talaga to? So, sa driving, ito yung
kakaiba talaga dito kasi pick-up eh. Siyempre, pag pick-up, sanay tayo, medyo matalbog yan, di ba? Matigas yung suspension. Pero ito kasi, no, naka-multi-link suspension to sa likod. Ibig sabihin nun, mas komportable yung ride kasi pagka nalubak ka dito sa kaliwang side, hindi na mararamdaman dito sa kabilang side ng suspension. So, pag gumalaw to isang gulong, ito lang. Mas komportable dito sa cabin. Plus, hindi siya muwelye, kaya malambot siya. Yun yung main difference nito. Ladder on frame kasi usually pag pick up eh, pero ito kasi unibody. So iba talaga, no, pati yung handling nito iba. Parang mas malapit siya sa crossover kesa sa pick up. Sa akin kasi kunwari naghahanap ka ng pick up, gusto mong bumiyahe ng malayo o workhorse, ang importante kasi sa akin, yung komportable ka sa loob. Yun yung mabibigay nitong Radar RD6 kasi yun yung kakaibang feature niya sa ibang pick up. Pero, so ito na naman, no. Usually kasi, 'di ba? Pagka kunwari may maganda, may pangit. Pero ang kinaganda nito, labo no? Pagka may maganda, pangit, kasi nga kunwari maganda yung suspension, ang pangit nun, hindi naman siya makakapag-load ng mabigat. May mga iba nga, 800 kilograms o 700 kilograms na lang yung may kakarga. Pero ito, kaya pa rin niya ng 1 ton. Napakabigat ng 1 ton. Sobrang usable nitong bed na to. So, ang laki na, tapos makakapagkarga ka pa ng 1 ton, sobrang usable. Yung steering pa, no? Pag pick up kasi, usually, malaki muna yung turn mo ng manibela bago siya lumiko. So, ito kasi, no, yung steering nito, malambot siya para sa pick-up standard. Pag niliko mo siya, no, pag pick-up kasi malaki pa bago gumalaw. Ito kasi, pag lumiko ka, gumagalaw na kaagad. So, yun yung malaking difference din niya sa ibang pick-up. Yung tunog ng makina, kasi usually kasi diesel, di ba? Yung tunog ng diesel, syempre, may ingay talaga yon, may vibration, may ingay kasi yun naman talaga naturally ang diesel. Pero ito kasi dahil nga full electric, napakatahimik ng andar natin ngayon. Plus, dahil nga electric vehicle to, napakamahal ngayon ng gasolina. Magmamahal pa yung diesel dahil dyan sa gera na yan. Anyway, ito, dahil nga electric vehicle tayo, no, hindi tataas ng biglaan ang kuryente. So, kumbaga, tataas din yan ng konti, pero bahagya lang. Hindi kagaya ng, ganyan, mga 10 piso, ganyan. May nabalitaan niya ako, no, baka do umabot ng 90 pesos per liter. So, sana wag naman, pero pagka EV ka kasi mas protektado ka. Kung pag-uusapan natin, kunwari, yung peso na usapan, no, yung ordinary internal combustion engine kasi, sabihin mo na per kilometer, mga 6 pesos siya. Ito, tansya ko mga 3 pesos. So, matitipid mo dun yung kalahati. So, kung bumabiyahe ka talaga, no, kung gagamitin mo tong pang business, yung gasoline costs mo, tansyahin mo na lang na, mga kalahati yung mawawala dun. So, napakatipid nun. Imbis na ipang gasolina mo yung kalahati na yun, ibulsa mo na lang. Na legal. Hindi illegal, ha? Na legal to. Kasi syempre, gas lang naman pinalitan mo ng kuryente. Isang advantage pa, no, mas makakatipid ka dito dahil, diesel or gas. Pag traffic kasi yan, lahat ng makina na yan, umaandar. Pag umandar siya, gumagastos ka pa rin ng gas or diesel pag nakahinto siya. Ito kasi, yung aircon mo lang mismo yung gumagastos ng kuryente. So, maliit na percentage lang yung nagagastos mo sa traffic. So, syempre, lalo na kung paikot-ikot ka sa Metro Manila, kunwari, magdi-deliver ka doon, pupunta ka dito, punta ka doon. So, dito, mas makakatipid ka talaga. Ang range nito kasi, usually, di ba, pag mga electric vehicles, ang usapan dyan, range. Ang range nito, nakita ko lang doon sa brochure, no, 443 kilometers siya. Yung 443 kilometers, no, ang hirap nang ubusin nun sa maghapon. Kasi meron niya kaming EV din. Ang range lang niya, no, 170 kilometers. Pero sa totoo lang, ginamit ko siya ng pang-errands, kunwari SM, bangko, palengke, lahat na nang iniikutan namin, no. Hindi ko naubos yung 170 kilometers na range. So ito, 443, napakalayo nito. Kasi kung Metro Manila ka lang, paikot-ikot, hindi mo mauubos na maghapon. So kung ganun yung mga biyahe mo, no, na pang business mo, na pang dito, punta ka ng Makati, Quezon City, Makati, Quezon City, pabalik-balik, napakatagal ng buhay ng kuryente nito. Masasave mo pa yung time na nagpapagasolina ka. Kasi dito, maglalagay ka lang ng charger mo sa bahay. Actually, mayroon na nga siyang kasama dito, no? Pero maglagay ka na lang ng saksakan mo sa bahay. So doon mo siya isasaksak. Pagkasaksak mo, iwanan mo na, bukas pagbalik mo, full tank na yan. Full charge na yan. Sorry, hindi nga pala to gasolina. Isang advantage pa nito, yung maintenance. Kasi, kumbaga, kung diesel ka, automatic yan, mga 8 liters ng langis. Ito, walang langis. O, diba? So, automatic makakasave ka. Plus, ito may regenerative braking. So, hindi lahat ng braking effort mo pupunta dun sa brake pads mo.
So yung iba, makukuha mo pa yung energy na yon para mag-charge ng baterya ng sasakyan. So mas lalayo pa yung range mo pagka namemreno ka. So meron din siyang mga settings, no? Meron siyang light, medium, or heavy. Class leading nga din pala yung haba ng bed nito, no? 1,765 millimeters yung haba. So ang dami mo talagang malalagay. Para sa akin, no, kung yung business mo kasi alam mo naman na yung ruta niyan eh. Ang ruta mo kunwari Manila or surrounding provinces like Manila, Cavite, Manila, Laguna, Manila, Bulacan, or around Metro Manila, or kahit nga pala Nueva Ecija, abot pa rin ito. So kung iisipin mo na lang, no, kunwari businessman ka, yung matitipid mo dun sa gasolina, yung matitipid mo dun sa maintenance, yung dalawa pa lang na yun ha. Kung kunwari yung fleet mo, sabihin mo ng 10, tapos na pangalahati mo yung cost nun. So 'di ba, lahat yun bulsa mo na yun. O 'di ba? Pero hindi yun kurakot, nagpalit ka lang ng EV. So yun, so malaking hack talaga to. Pero meron pang mga ibang hacks, no. So sige, nandito na rin naman tayo, ikwento ko na rin sa inyo. Ang EV, kuryente ang nagpapatakbo nito. Pero kung talagang willing ka, no, magpalagay ka ng solar panels. Tapos, yung kuryente nun ang gamitin mong pan-charge nito. Libre ka ngayon ng pagpapatakbo mo ng sasakyan. O, di ba? So, kung may business ka, may mga solar panels ka, andar ng andar yung mga sasakyan mo, charge ka lang ng charge, libre. Yun nga lang, syempre, pag magpapakabit ka ng solar panels mo sa bahay, ibang usapan na yun. Kasi syempre, may costing na naman yun. Pero, kumbaga ako, nagsasuggest lang na pwede nyo gawin yun. Ibang klase talaga to, no? Para talagang crossover yung dinadrive mo, hindi pick up. Nakakadagdag pa yun sa comfort. Pero yung comfort kasi, napaka-importante rin ito. Lalo na, kung yung driver mo, kunwari, or ikaw, maghapon kang magdadrive, 'di ba? Kung mas komportable ka, mas matagal kang mapapagod. So, yung patience mo mas hahaba rin, 'di ba? Hindi lang tipid ang meron to, no? Kasi matulin din to. Ang 0 to 100 nga nito, 5.7 seconds daw. So, pakiramdaman lang natin ngayon yung Anyway, so konti lang yun, no? Niramdaman ko lang kasi may mga ibang sasakyan, pero grabe. Malakas talaga yung hatak. Pero syempre, kung gusto mong humaba yung range mo, huwag mong bibiritin. Actually, kahit naman internal combustion engine, ganun din. So, kung gusto mong humaba yung buhay ng gasolina mo, huwag kang humataw ng humataw. Ang verdict ko dito, no, basta alam mo na kaya nung range nito, yung binabiyahe ng mga sasakyan mo na pang business or yung daily drive mo kung pasok naman talaga sa 430 kilometers, napakaganda nitong sasakyan na to. Kasi makakatipid ka, komportable ka dahil napakatahimik, may tulin, hindi ka na maggagasolina, sobrang dami mong mailalagay dahil napakahaba ng bed, 1 ton yung maikakarga mo. At ito yung pick up kasi na pag nagmaneho ka, parang crossover. So, yun yung parang kotse. Mas kotse siya kaysa sa pick-up. Kung gusto mong may kargahan ka sa likod, pero gusto mo komportable ka, testing mo na tong Radar RD6 Econ. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! Tandem, siksik informasyon mula kay Arnold at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem, siksik informasyon mula kay Arnold at Elaine. RIT